kaagad-agad, hindi po ipinadadaan sa kung kani-kaninong tao, sa politika, sa mga kapitan, sa mayor, kundi rekta na mismo. Hello, magandang hapon, magandang araw, kumusta na po kayo lahat? Ito seryosong usapan kasi yung nagdaang bagyo hanggang ngayon ay naiwan yung epekto, yung baha, yung bagyo. Marami pa ring lugar sa Luzon ang hanggang ngayon ay baha, binabaha. May mga lugar pa rin na brown out. Bagamat dito sa Mindanao ay hindi apektado dahil hindi naman ito daanan ng bagyo. Ang daanan talaga ng bagyo ay yung Luzon. Kaya maraming lugar pa rin sa Luzon ng walang kuryente, binabaha. Katunayan nga ay halos linggo-linggo nagsasagawa ng linga ang Iglesia ni Cristo. Sana po mga kababayan, kung makita ninyo ito ay makapagbigay ng aliw sa inyo. Dahil ang Iglesia ni Cristo po ay hindi po nagsasawang tumulong sa mga kababayan natin, sa mga kapatid na talagang binaha. Dahil nga sa ilang araw na ulan, ilang araw na bagyo, sunod-sunod, 3 yung sunod-sunod na bagyo. Ito, may mga ilang lugar na ipapakita ko po sa inyo. Kapilya mismo talagang binaha. Ang alam ko na lugar na yung binabaha yung mga kapilya ay doon sa Pampanga. Kasi nakapagtrabaho ako sa Pampanga noong 2003 ba yun hanggang 5. Tapos doon mismo sa saan ba yun? Malapit sa Angeles ako nagtrabaho. Yung mga lugar doon yung mga kalsada doon mataas na. Pero yung mga bahay nasa baba. Kasi in-upgrade yung mga kalsada, yung mga highway noong pumutok yung bulkan 1990s. Ay naiwan yung mga bahay sa baba, tabi ng highway, pati yung mga building. Doon nga sa San Fernando, Pampanga. Nag-repair kami, malaki yun, San Fernando, Pampanga. 2004 yata yun. Yung canopy, alam ng mga kapatid kung ano yung canopy, ka-level na ng highway. Yung canopy. Yung ibig sabihin yung flooring ng kapilya, mababa, talagang tatakbo ang tubig doon. Kaya ni-repair yun, in-upgrade. Ang foreman namin doon ay wala na, namayapa na. Doming Diwa. Yan, sa Pampanga, alam kong lugar na ganyan, mababa yung mga kapilya. Ito po, panoorin po natin. Kawawa yung mga kapatid. Talagang nakakalungkot. Hindi lang mga kapatid, tapos may mga nagko-comment pa na, akala ko ba mayroon kayong Diyos? Bakit ganyan-ganyan? Pero mga nagko-comment na mga ito, hindi ko malaman kung nasa ng isip. Bakit? Hindi na ba kami tatamaan ng kalamidad? Hindi na ba kami magkakaroon ng karamdaman? Pero mayroon kaming Diyos. Ang Iglesia ni Cristo hindi peke. Nandito pa rin kami sa mundo. Nandito naglalakbay lamang. Kung ano yung mararanasan ng ibang tao, yun din ang mararanasan ng Iglesia ni Cristo. Nagkakaroon din ng karamdaman, nagkakaroon ng problema, kahirapan. Pero yung mga matatag, matitibay ng mga Iglesia ni Cristo, mga kapatid, hindi nawawalan ng pag-asa kahit pa anong pagdaanan. Ito po, panoorin po natin. Nakakaawa. Ayan, sila naglilimas. Buwan yan noong paghahanda yan bago sa pasalamat. Walang nakalagay diyan kung walang nakalagay sa caption kung yan ay sa Pampanga o kung saang lokal yan. Pero yung mga comment, may mga comment na hindi maganda, nadadamay pati yung sugo, kapatid na Felix Manalo,
pati ang pamamahala nadadamay sa mga comment nila. Pero ganun pa man, bahagi yan ng pagiging Iglesia ni Cristo. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, kung ako nga ay pinag-uusig, kayo man pag-uusigin din. Pero hindi sila pinabayaan. Yung mga kapatid na yan na naglilinis, naglimas. Meron nga akong nakita sa Facebook, sumamba sila. Masaya pa rin sila kahit hanggang lagpas tuhod yung tubig. Mga kadiwa, mga buklod. Siguro pasalamat yun. Tuloy natin. Malalim yung kapilya, yung lote na kinatitirikan ng kapilya. Puntahan naman natin yung ibang mga lugar na nabaha na nabigyan din ng lingap mula sa pamamahala mula sa Iglesia ni Cristo. 5 araw nang walang tigil ang ulan kaya ang tubig sa loob ng bahay ng maraming residente sa barangay na Pindan Taguig hindi pa rin humuhupa. Si Nanay Flora ay dinadaing na ang pananakit ng mga binti dahil laging babad sa tubig baha. Naiiyak na ako sa kalagayan namin. Naawa rin ako sa pamilya ko. Tapos Nakakaawa. Yan yung bunga ng flood control project na kinurami. Ang daming apektado. Kung makikita po ninyo yung caption, ayan, nasa baba. Agarang paglingap ng Iglesia ni Cristo sa mga biktima ng kalamidad sa Taguig. Taguig po yan. Hindi lang yan sa Metro Manila, kundi maging sa kabilang mga kalapit probinsya. Sa Cavite, malapit sa dagat yan eh. Tapos mayroong Pampanga, Bulacan, mayroon ding bahagi ng Bulacan na binaha. Ituloy po natin ito. lalo ako matanda na ako. Hindi na ako gaanong naglalakad. Sumasakay ako talaga. Napapaservice na. Kasi mga ako, magkaramdaman na rin ako. Mabuti na lang ang Panginoon tumutulong sa amin. Si Tatay Arnold isang linggo nang hindi nakakapasok sa trabaho dahil hanggang ngayon may tubig pa rin sa kanilang bahay. Basa ang mga Tingnan nyo, basta yung hanggang pumasok sa loob ng bahay yung tubig. Nakabuta sila sa loob ng bahay. Grabe. Hindi makalabas ang tubig. Ibig sabihin niyan, barado yung mga kanal. buwan, pati ref nalubog na sa tubig. Kaya po yung natitirang pera, pinagkakasya po namin yun na budget. Ganito rin ang sitwasyon ng pamilya ni Tatay Joey na isang delivery rider. Medyo may konti pa namang kahit pa paano kinakain. Kahit na wala pang pasok, wala pang galing trabaho, di yun lang po muna. Opo, apektado po. Unang-una, hindi nga po basta-basta makalabas ng ng bahay. Dahil nga hindi makapaghanap po yung maayos. Gawa na yung mga kalsada rin po dyan sa labas. Nag-ano po ako. Hindi ako nakakabiyahe gawa ng bakams. Maraming kalsadang lubog. Hindi rin talaga pwedeng ipagsapalaran yung sasakyan. Kaya ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo agad nagpadala ng tulong at nagbigay ng lingap sa mga kababayan. Ang iglesia ang unang tumulong sa amin, sa pamilya namin. Ang Iglesia ang unang tumulong. Agaran eh. Agad. Hindi na ipadadaan kung kani-kanino. Hindi na ipadadaan sa barangay. Hindi na ipadadaan sa mayor. Agad yan. Kasi yung mga kapatid mismo magsasabi sa ministro, tapos yung ministro magsasabi sa tagapangasiwa. Kaya agad-agad yan. O, magbibigay agad ng tulong. Pati yung mga matatanda, yung mga bata, yung mga may ubo, bibigyan ng gamot yan. Masayang kami lahat, ang buong pamilya.
Ipinangako sa mukha ng mga kababayan natin ang saya sa tulong na ibinigay ng Iglesia ni Cristo. Malaking bagay ayon sa ating mga kababayan ang ganitong lingap ngayong mataas rin ang presyo ng mga bilihin at marami ang naghihirap. Maraming salamat po sa kapatid Eduardo Manalo. Ang una pong nagbigay ng tulong sa akin ang Iglesia ni Cristo. Malaking tulong po yung mga binigay nilang relief ngayon. Nagkapasalamat kami ng marami. Aabot sa 500 pamilya ang naapektuhan ng patuloy na pagbaha sa barangay Napindan. Una po sa lahat, nagpapasalamat kami sa Ama at ikalawa sa aming tagapamahalang pangkalahatan na si Eduardo D. Manalo. Maraming salamat po. Nakarating po ang lingap nyo dito sa Isang barangay, 500 pamilya ang natulungan sa isang barangay. Hindi lang diyan sa barangay na yan. Lahat po, hindi lahat na ipapakita eh. Ilan lang. Nababalitaan lang yan sa mga ministro. Kung mayroon mang may babalita, hindi pa sa lahat ng mainstream media, sa Net25 lang. lokal ng Napindan at nakakabot po yung inyong tulong. Ayon sa Ministro ng Ebanghelyo na si kapatid na Junel Logimon, nagbibigay ng tulong ang Iglesia ni Cristo hindi lang sa mga kaanib kundi sa mga kababayang tinatamaan ng kalamidad. Malaki po ang pasasalamat ng mga kapatid po sa loob ng Iglesia ni Cristo sapagkat ang ating pong mahal na tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo D. Manalo ay nagpadala po agad ng kanilang tulong sa mga kapatid po na nasalanta po ng bagyo kahit po sa mga hindi pa natin kapatid sa loob po ng Iglesia. Tuloy-tuloy. Kahit hindi po kapatid, tinutulungan yan. Walang pinipili ang pamamahala, walang pinipili ang Iglesia ni Cristo. Basta't nangangailangan. Hindi po ang pamimigay po ng lingap, hindi lamang po dito sa Barangay Napindan, kundi maging sa iba't ibang dako po dito sa Taguig City at sa iba pang mga bayan dito po sa Metro Manila. Kaya hindi lamang po dito sa Pilipinas, hindi lamang sa ibang bansa, hindi lamang sa mga kapatid, sa lahat po. Sa lahat. Yung ginagawang pagtulong, buong puso yun. Kaagad-agad hindi po ipinadadaan sa kung kani-kaninong tao, sa politika, sa mga kapitan, sa mayor, kundi rekta na mismo sa mga nangangailangan. Ganyan po kung tumulong ang Iglesia ni Cristo. Walang kapalit, walang bayad. Maraming salamat po.